magandang araw po sa inyo lahat at kumusta na po kayo at welcome ulit sa aking YouTube channel. Good morning po everyone. So August 1 na po tayo. So palapit na po tayo mga kababayan. Yung inaabangan natin na selebrasyon para sa nag-iisang dalaga natin na si Inday Krishna, also known as Peking Koreana. Alam ko maraming nag-aabang yung mga supporters at nagmamahal kay Inday Krishna. Ang dami po nating naghihintay. At palapit na po tayo mga kababayan. Nandito na po tayo sa August. So, sana po ma-hits natin yung 100k or hindi man, okay lang po yan. Basta tuloy-tuloy lang po yung suporta. Pero sa ngayon, yung pag-uusapan muna natin is yung atin niya na si Inday Ugdot. Opo, yung atin niya kasi kung mahal natin si Inday Krishna, mamahalin din natin si Inday Ugdot, yung atin niya na kasakasama at gumagawa din ng kanyang pangalan. At hindi man sila laging magkasama ngayon kasi nga si Inday Ugdot kasi ginagawa nila ng issue eh. Yung iba nagsasabi nag-aaway tong dalawang magkakapatid. Hindi naman sa ganun na nag-aaway. O, kung meron man konting tampuhan, normal lang yun po sa magkakapatid. Kahit kayo, kahit tayo, kahit ako. Lagi kaming merong tampuhan sa magkakapatid. Is normal lang po yun. Pero hindi yan nagtatagal. Nagkakabati lang din naman. Okay lang yan mga ganong tampuhan. Normal lang yan sa magkakapatid. Pero kasi si Inday Ugdot, gumagawa din ng kanyang pangalan. Nandun siya sa kanyang mama. Kasi si Inday Krishna nandun, focus sa farmhouse niya. So, kailangan, yung mama niya is meron din kasama doon. Tapos meron naman kinakasama din si Inday Ugdot. So, mas maganda, merong sariling videos si Inday Ugdot para makita naman natin yung side sa mama ni Inday Krishna. Kasi yung si Inday Krishna nakapokus doon sa lugar ng lola niya. So, mas mabuti din naman natin, meron tayong update doon sa kinaroroonan ng mga magulang ni Inday Krishna. So, andito na po si Inday Ugdot. So, ito nga po. So, bago ko matapos yung panoorin yung mga video ni Inday Krishna, dito naman ako kay Inday Ugdot. So, kasi nai-inspire din po talaga ako kasi sobrang bait, sobrang napakabuting anak to, sobrang napakabuting ate to si Inday MJ. Hindi siya nawawala sa piling na kanyang mga magulang, sa kanyang mama. Malapit na palapit po talaga itong magkakapatid sa mga magulang niya. Noon, nakita ko nga yung video nila ni Inday Krishna, tapos si ate niya, yung nagbibideo si Inday Krishna, na parang sinasayaw ni Inday Krishna yung papa niya. Kinuha talaga ang kamay ni Inday Krishna yung papa niya, kinuha ang kamay ni Inday Krishna para ihag sa kanya, parang sumasayaw ba kung ang lamig naman ng papa nila, ang sobrang bait ng papa nila. So makikita mo talaga yung family-oriented talaga tong yung family-oriented po talaga, mahal na mahal, makikita mo talaga mahal na mahal ni kuya yung mga anak niya. So, itong si Inday MJ muna na yung pag-usapan natin. So, makikita natin, binablog naman ni Inday MJ yung bahay nila. So, yung bahay nila is maliit lang po talaga. Tapos, yung kalahati pa, ginawa nila na sa simbahan nila. Parang dinonate ng papa niya na doon sila kasi wala pang hindi pa nakapatayo ng simbahan para lang makapag sila doon. Yung space doon sa harapan yung binigay ng papa nila para kada simba meron silang pagtitipunan. So kahit yung bahay nila sobrang liit lang, makikita mo na sira-sira na. Inuna ni Inday Ugdot na makabili, ganun talaga kabait, sobra. Sobra talaga yung ni God ba para sa pamilyang ito. Sobra yung pagmamahal ng pamilyang ito sa Panginoon. Kasi nga nakikita kasi ni Inday Ugdot na parang yung space tapos yung area is hindi ba komportable. O komportable naman, nandoon yung simbahan, pero mas maganda talaga merong sariling espasyo yun talaga nilang matatawag nilang simbahan. Kaya yung pastor sana nila bumili ng lupa. Kaso yung binili siguro nilang lupa, parang sa likod, bangin. So, nag-landslide. So, nawala yung lupa na bili. So, ang ginawa ni Inday Ugdot, nagkaroon siya ng konting pera sa sahod siguro ni Inday Ugdot sa YouTube. Yung konting pera na yon, bumili siya uli ng lote para mapagtayuan. Ganun talaga kamahal ni Inday Ugdot yung simbahan nila, yung
paniniwala sila sa Panginoon na magkakaisa, is inuna talaga niya yung lupa. Kahit sira-sira yung bahay nila, kikita mo talaga yung mga butas-butas, tumutulo na yung bahay nila, pero inuna talaga niya na magkaroon sila ng mapagtayuan na simbahan para doon permanente na sila na magsimba at komportable na yung mga tao para wala nang makadisturbo kumbaga. Kasi iba naman yung simbahan talaga na simbahan, kasi pag sila andun kasi yung bahay nila sa likod, pagpasok bahay nila, mas maganda yung may yung makapagdasal ka doon, o kung makapag-prayer meeting kayo ng tuloy-tuloy na walang disturbo. Hindi naman matatawag natin disturbo sila ni Inday Dugo. Mas maganda talaga yung makita mo doon. Yan po yung simbahan namin. Diyan kami nagdadasal. Yan po yung ganun kabait si Inday Ugdot. Sa kakaunting pera niya, nag-donate pa talaga siya para magkaroon ng papatayuan ng Sana may mag-sponsor po. Sana po sa mga mabubuting puso dyan, mayroon po maglakas loob, paglakas sa mga sponsor dyan, na mag-share na kanilang blessing na mayroon naman po lote. Sana po makabili sila ng mga materials para maipatayo yung simbahan nila, kasi dati si Sir Paul bumili ng mga upuan doon sa simbahan nila. So ngayon, ang plano nila ilipat yung simbahan. So nandoon na, nakabili na si Inday Ugdot. Kahit kung ibang tao pa yun, uunahin yung bahay nila kasi sobrang sira-sira na po talaga, tumutulo, konting hangin na lang yun, lilipad na yung bubong nila. Pero mas priority niya yung simbahan kasi mahal. Makikita mo kasi na andun lagi si Inday Ugdot, umaalalay sa papa niya sa simbahan, pati yung mama niya, yung kapatid niya, umaalalay talaga po sila sa simbahan. Hindi nila iniiwan yung simbahan kahit gano'n na sila kasikat. So sobrang nakaka-proud. So yung mga taong nagsasabi na hindi maganda about sa kanila, tutulong na lang tayo at wag na lang kayong magsalita at tutulong na lang po tayo para sa kanila, kasi wala pong masamang ginagawa yung mga bata na yung iniisip nila is kabutihan naman sa ibang tao para mapabuti yung ibang tao. Yan po yung laging iniisip ng mga kakapatid. Kahit walang matira sa sarili niya, basta makatulong sila sa ibang tao. Yan po yung lagi nilang kada simba meron silang naibigay doon sa mga tao na nagsisimba sa kanilang chapel. So mas sana mas maraming pang blessings na darating kay Inday Ugdot, more supporters pa, more viewers pa, so para mas malaki-laki yung makikita niya para pandagdag doon sa simbahan. At pag matapos na yung simbahan, tapos mapatapos din yung farmhouse ni Inday Krishna, makapokus na po sila doon sa bahay ng mga magulang niya. Kasi pag mailipat na yung simbahan na yon, yung space na yon makakover na buo doon, makakover na, malaki-laki na yung space. Pag maayos yun, malaki-laki na yung bahay na maipatayo nila pag maayos talaga yun. Kasi maganda naman yung kinalalagyan ng bahay nila kasi nasa tabi nga ng kalsada. So kung meron silang gustong magninegosyo ba sila doon, or kahit ano nila yung pag-iisipan ng mama nila, mahilig sa negosyo yung mama niya, kaya nambibili siya ng mga paninda para ibenta doon sa bayan, para yung mga masuportahan natin sila. Yan po. So sa mga taong nagsasabi na walang mararating tong mga batang to, yan po makikita natin kung gaano po sila kabait, gaano po sila sa pamilya nila, paano nila kamahal yung pamilya nila. At inuuna pa yung mga ibang tao bago yung sarili nila, bago yung bahay nila. Sana soon masimulan ulit yung bahay ni Inday Krishna. Inday Krishna, hindi, masimulan ang bahay ng mga magulang niya. Alam ko pag magkaroon sila ng blessings, uunahin nila yung bahay nila kasi sobrang sira na po talaga. Basta sobrang, kasi nakikita naman natin yung bahay nila dati ni pagpunta nila si Paul doon, sira-sira talaga, tapos palibot, mga na yung mga dingding. So
Sana po magkaroon pa ng more blessing talaga 'tong magkakapatid na 'to para matapos. Kasi si Inday Krishna busy pa ba naman sa farmhouse niya. Alam ko marami ding plano si Inday Krishna para sa mga magulang niya. Hindi lang niya masabay-sabay kasi ang laki ng gastos ng pinapagawa niyang farmhouse. Hindi lang naman para sa kanya yung farmhouse niya, para din naman yan sa mga magulang niya. Para pag pupunta yung mga magulang niya doon, hindi na sila mahirapan. Iba naman kasi yung talaga matatawag mo na sa iyo yung bahay kaysa makikituloy ka po. So, mayroon kang privacy kapag matatawag mong bahay mo talaga yung tinutuluyan mo. So, yan po yung inuuna talaga ng mga anak para sa mga magulang nila. So, ipagdasal natin na magiging okay yung takbo ng pagbablog nila, yung pagmamahal. Sounds music din ba? Yung family oriented ng mga kakapatid at tuloy lang sa kanilang mga pangarap kasi ang daming nakapo-suporta sila sa kanila, ang daming nagmamahal po sa kanila. Ipagpatuloy yung pag-ano natin sa kanila, pagsuporta hanggang makamit nila yung mga pinapangarap nila sa bahay. Alam ko alam ko may mararating tong mga kakapatid na to kasi makikita natin resididong dedicated po talaga sila sa kanilang mga pangarap. Kahit si Inday Ugdot meron na tong asawa pero yung pagtulong talaga niya sa kanyang mga magulang, yung pagpupunta-punta niya doon sa kanyang taniman, sa pagdadala ng kanyang pamangkin, makikita mo talaga na napakabait ni MJ. Napakabait na asawa kasi hindi kagaya ng ibang mga asawa nandyan lang sa bahay pero siya gumagawa talaga ng paraan, tumutulong sa kanyang mama, hindi niya pinabayaan yung mama niya kahit gaano kahirap sa pag-akyat doon sa bundok, kahit gaano kalayo yan, sumasama siya sa mama niya para alam naman natin kasi may sakit yung mama niya kaya hindi niya pwedeng pabayaan to. Kaya andyan siya lagi kahit hindi sila laging magkasama ni Inday Krishna pero alam natin mahal naman nila yung isa't isa. Yan po yung nakaka-proud sa magkakapatid. At yan naman po, magandang araw po sa inyo dati.